Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 3226. Lahat, tumalon mula sa eroplano ngayon. Lahat, ngayon na. Mabilis. Ang nag-aalalang boses ng piloto ay nanggaling sa tagapagsalita. Sa oras na ito, bumukas ang pinto ng sasakyang panghimpapawid, at isang malakas na daloy ng hangin ang sumugod sa kompartimento ng sasakyang panghimpapawid. Isa-isang tumalon sa pinto ang mga miyembro ng Cougar Squad. Sinabi ni Philip sa tatlo pa, "Handa na ba kayo?" Nang marinig ang tanong ni Philip, tumango silang tatlo. Biglang natapakan ni Philip ang sahig at gumawa ng malaking buta sa kompartimento ng sasakyang panghimpapawid. Nahulog ang apat mula sa eroplano. Habang sila ay nakagapos, walang sino man ang naiwan. Mahinahong sinabi ni Philip, "Huwag mo pang buksan ang propeller sa armor. Makinig ka sa utos ko." Habang kinakalkula ang oras, bumulong si Philip, 3, 2, 1. Sa pagbilang ng isa, sabay-sabay na pinaandar ng apat ang propeller. Ang bagay na ito ay nagpapahintulot sa kanila na lumapag sa lupa ng tuloy-tuloy. Sa wakas, nang ligtas silang nakarating, inutusan sila ni Philip na maghiwalay. Hating gabi noon, at ang Blackwater Forest ay nasa ilalim ng underground na lungsod, kaya walang nakakakita ng anuman maliban sa night vision goggles. Siyempre, exception si Philip. Wala siyang suot na night vision goggles, kahit helmet. "Boss, pupunta na ba tayo sa assembly point?" Tanong agad ni Leopard pagkalapag. Walang pakialam na sinabi ni Philip, lumabas muna sa landing point at humanap ng lugar upang mapagmasdan ang paligid. Pagkatapos magsalita ni Philip, sinabi niya kay Leopard, "Mauuna na ako, at sa likuran ka." Pagkatapos, naglakad si Philip sa gilid. Ang lupa ay kayumangging lupa na may bahagyang mamasa-masa na amoy. Ang lugar ay napapaligiran ng mga itim na nagtataasang puno. Pinangunahan ng tatlo sa gilid, umakyat si Philip sa puno, at sumunod ang tatlo. Inilabas ni Philip ang electromagnetic pulse sniper rifle na dala niya. Gayunpaman, bago pa man maobserbahan ni Philip ang paligid, nakarinig siya ng mga putok ng baril mula sa ibang direksyon. Kumunat ang noo ni Philip at tumingin sa sniper rifle sa direksyon ng mga putok ng baril. Sa oras na ito, nakita ni Philip ang mga tao ng Cougar Squad na nakikipaglaban sa malapit. Sa harap nila ay isang grupo ng mga itim na humanoid na nilalang. Nang makita ang eksenang ito, agad na pinaputukan ni Philip ang mga itim na nilalang. Agad na sumabog ang ulo ng isang itim na humanoid na nilalang. Ang taong muntik ng mapatay ay tumingin sa nahulog na itim na humanoid na nilalang na may takot at nag-thumbs up sa direksyon ni Philip. Humalaklak si Philip. Bagaman ito ay isang sniper rifle, ang tunog ay nabawasan ng isang electromagnetic pulse. Sa sandaling ito, kumatok si Emily sa radyo. "Kuya Philip, may tao sa ilalim ng puno ko." Nang marinig ang boses ni Emily, agad na napatingin si Philip. Mukhang may nahanap ang lalaki sa puno at mahinang tumawa na parang aakyat na sa puno. Sa oras na ito, nakita ni Philip ang maraming itim na humanoid na nilalang sa likod niya. Napakunot ang noo ni Philip nang makita ang eksenang ito. Kabanata 3227. Kung ang lalaking ito ay umakyat sa puno, si Emily ay nasa panganib. Agad na sinabi ni Philip sa walkie-talkie, "Patayin mo siya. Huwag mo siyang paakyatin." Gayunpaman, may nakalimutan si Philip. Si Emily ay isang mabait na bata. At saka, hindi pa siya nakapatay noon. Kaya naman, patuloy na umiling si Emily. Malamig na umungol si Philip. Kitang-kita ang pakay ng lalaki. Kapag nakarating siya sa tuktok ng puno, ibababa niya si Emily. Gayunpaman, bago pa makakilos si Philip, nagawa na ito ni Iris. Hinailan ng mga baging ang lalaki pababa at inihagi sa mga itim na humanoid na nilalang. Gayunpaman, mayroong isang flash mula sa isang saber sa sandaling ito. Sa isang iglap, nahulog ang itim na humanoid na nilalang, at ang taong nahulog mula sa puno ay naging bangkay, ang kanyang katawan ay nakagat ng wala sa hugis. Kaagad pagkatapos, nawala ang kislap ng liwanag mula sa sable, at nakita ni Philip ang pamilyar na figure ni Lorna. Ilang tao ang sumunod sa likod niya, halatang dito sa joint operation. Hindi alam ni Philip kung kaibigan o kalaban ang kabilang partido. Sa sandaling ito, tumingin si Lorna sa direksyon ng puno ni Emily, kung saan siya humihikbi. Kahit sinong makakita ng eksenang ito, ipagpalagay nilang si Emily ang naging dahilan ng pagkahulog ng taong iyon. Upang iligtas ang iyong sarili, ginawa mo rin talagang pumatay ng iba. Bumaba ka na dito. Nang matapos magsalita si Lorna ay sinipa niya ang puno at naging dahilan ng pag-ugoy nito. Mahigpit na hinawakan ni Emily ang puno, hindi man lang naglakas loob na gumalaw.
Hindi na nakayanan ni Leopard. Tumalon siya pababa ng puno at inihampas ang martilyo kay Lorna. Hindi rin nagdalawang isip si Iris at hinimok ang maraming baging sa lupa na itali si Lorna. Agad na tumalon si Lorna ng ilang beses at naiwasan ang mga atake ng dalawa. Sinamantala ni Philip ang pagkakataong ito para tumalon at saluhin si Emily sa kanyang mga bisig bago bumagsak sa lupa. Nang makita ni Lorna si Philip, pinaikit ni Lorna ang kanyang mga mata at sinabing, "Hindi ko inaasahan na makikita-kita rito, ngunit sa palagay ko kailangan mo munang ipaliwanag ito." Itinuro ni Lorna ang bangkay sa lupa at tinanong si Philip. Napabuntong hininga lang si Philip at sinabing, "Ano ang dapat ipaliwanag?" Namatay siya dahil sa mga halimaw na iyon, hindi sa akin. Dahan daw ang hinugot ni Lorna ang kanyang malaking saber at malamig na sinabi, "Talaga. Sa tingin ko, kung hindi dahil sa iyo, hindi siya mamamatay dito." Habang nagsasalita siya, maraming tao ang sumugod sa likuran niya. Nang makitang handa ng kumilos ang kabilang partido, agad na hamarang si Leopard sa harap ng tatlong tao, habang si Iris ay nasa kaliwa ni Emily at si Philip ay nasa kanan ni Emily. Biglang ngumiti si Lorna at sinabing, "Bagaman hindi masama ang tugon mo sa laban, huwag mong kakalimutan na casual na mersenaryo lang kayo ng Cougar Squad. Hulihin sila ng buhay." Sa utos ni Lorna ay agad na sumugod ang mga iyon sa kanilang apat. Biglang bumuhos ang alon ng singaw ng tubig, at alam ni Philip na isang elemental practitioner mula sa kabilang partido ang gumawa ng aksyon. Kabanata 3228. Tinapik ni Philip si Emily sa kanyang balikat at sinabing, maging handa na gumawa ng space barrier sa harap ng Leopard. Kahit medyo nabalisa pa si Emily, tumango siya matapos marinig ang sinabi ni Philip. Sinabi ni Felipe kay Leopard, "Leopard, makinig ka sa aking utos at maghanda sa pagsalakay." Pagkatapos, sinulyapan ni Philip si Iris, na agad na naunawaan na sinasabi nito sa kanya na manatiling alerto. Sa mga sandaling ito, biglang lumitaw ang mga patak ng tubig sa tabi ng mga tao sa likod ni Lorna. Sa paglabas ng elemento ng hangin mula sa isa sa kanila, ang mga patak ng tubig na iyon ay nagpaputok kay Philip at ang iba ay parang mga bala. Sa sandaling ito, marahang tinapik ni Philip si Emily sa balikat. Sa isang iglap, ang mga nag-zoom na patak ng tubig ay tila nawala sa manipis na hangin. Gaano man karami ang natanggal, na-absorb sila ng space barrier ni Emily. Napangisi si Lorna sa tagpong ito at nilaslas ang kanyang malaking sable sa direksyong ito. Si Philip ay tumalon sa oras na ito. Sa pagtataka ng mga mata ng lahat, hinawakan talaga ni Philip ang malaking saber ni Lorna gamit ang dalawang kamay. Walang inaasahan na ganito. Maging si Lorna ay nagulat. Ang kanyang lakas ay 7 bituin. Gayunpaman, sa harap ni Philip, tila isang laro ng bata. Umiling si Philip kay Lorna at sinabing, "Kas-indek-sindek ang mga technical flaws mo. Itigil ang paggamit ng saber na ito. Oo nga pala, babalaan ulit kita. Kung manggahas kang hawakan muli ang aking mga tao, hindi ako magpapakita ng anumang awa." Pagkasabi noon ay inihagis ni Philip sa tabi ang sable ni Lorna. Sa mga oras na ito, hawak pa rin ni Lorna ang hilt ng sable sa kanyang kamay. Nang makita niya iyon, natigilan siya at muntik nang mahulog. Gayunpaman, nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Philip, 7 sinag ng liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. "Hindi lang gusto kong hawakan ang iyong mga tao, ngunit hindi rin kita pakakawalan." Nang makitang papatayin na sila ni Lorna, bumantong hininga si Philip at sinabing, "Labas ka na." Akmang kikilos na si Philip, bigla niyang narinig ang boses ni Cougar. "Tumigil ka. Hindi mo ba alam kung saan ito? How dare you fight here?" Nang marinig iyon, kapwa napatigil sina Lorna at Philip. Bagamat si Lorna ay mula sa North Battle District, tila siya ay lubos na nag-aalala kay Cougar, at ngayon na si Philip ay miyembro ng Cougar Squad, kailangan niyang sundin ang mga utos ng kabilang partido. "Commander Yorkshire, ang aking mga tao ay namatay dito dahil sa iyong mga tao. Hindi mo ba naisip na bigyan mo ako ng paliwanag?" Nang marinig iyon, tinanong ni Cougar si Philip, "Philip, ano ang nangyayari?" Walang pakialam na sagot ni Philip, nakita niya ang miyembro ng team ko sa puno, pero kusa pa rin niyang inaakit ang mga hindi kilalang nilalang na iyon. Ang dahilan naman, parang hindi ko na kailangan pang banggitin. Bagamat nagpapaliwanag si Philip kay Cougar, ang mga mata niya ay kay Lorna. Nang marinig ang sinabi ni Philip, malamig na bumantong hininga si Lorna at sinabing, "Anyway, since your commander is here, you can say whatever you want. Philip Clark, hindi ko malilimutan ito. Maghintay ka lang." With that said, umalis na si Lorna kasama ang mga tao niya. Tungkol naman kay Cougar, tinanong niya si Philip, "May napansin ka bang mali kay Lorna?" Umiling si Philip. Siyempre, alam niyang tinatanong siya ni Cougar kung may napansin siyang mali tungkol sa pag-atake. "Wala akong napansin na kakaiba kay Lorna at sa iba pa.
Gayunpaman, biglang naalala ni Philip ang mga mantsa sa uniforme ng North Battle District ni Lorna at kaagad na sinabi, "Nako, sa palagay ko ay inatake sila ng hangin." Kabanata 3229. Sinabi ni Philip kay Cougar ang kanyang mga hinala, at sinabi ni Cougar kay Philip at sa iba pa, "Pumunta ka muna sa aming assembly point." Tumango si Philip bago tumungo sa assembly point na nakamarka sa communicator. Gayunpaman, bago sila makarating sa lugar ng pagpupulong, si Philip at ang iba pa ay napalibutan. "Nako, elite team namin yon. Tingnan mo, takot na takot ang isang miyembro ng elite team kaya umiiyak siya. Haha, bakit hindi ka umuwi? Hindi ito isang lugar na dapat puntahan ng mga tulad mo." Pagdating pa lang nila sa assembly point, sinimulan na ng mga taong iyon na tuyain si Philip at ang team niya. Napabuntong hininga na lang si Philip at sinabi sa tatlo, "Wag mo na lang silang pansinin, pahinga na tayo." Sa kanilang pananahimik, mas naging malupit ang mga salita ng mga taong iyon. Ang brigada ng kababaihan ay nakipagsanib puwersa sa Boy Scouts. "Sabi ko umuwi na lang sila at alagaan ang mga bata." Sa hitsura nila, kahit na makaharap nila ang mga espesyal na nilalang na iyon, hindi nila magagawang harapin ang mga ito. Nang matapos siyang magsalita ay biglang kinuha ni Philip ang kanyang sniper rifle. Kinabahan ang lahat. Itinutok ng mga miyembro ng Cougar Squad ang kanilang mga baril kay Philip at sa kanyang koponan. Naghanda si Leopard na lumaban, at maging si Emily ay napukaw ng mga taong ito. Hanggat nagbigay ng utos si Philip, gagawa sila ng hakbang. Sa sumunod na segundo, nagpaputok si Philip. Gayunpaman, walang nasaktan. Nang makita ang eksenang ito, ang mga taong iyon ay agad na sumangot ng malamig at sinabing, "Ni hindi ka makakatama ng sinuman sa ganitong kalayuan. Ang baril ay walang silbi sa iyong mga kamay. Maaari rin itong maging isang nasusunog na patpat." Nang marinig iyon, napangisi lang si Philip at sinabing, "Walang silbi ang mga mata mo sa mukha mo. Maaari rin silang maging mga dekorasayon." Napatayo ang mga miyembro ng Cougar Squad sa sinabi ni Philip. Sinenyasan sila ni Philip na tumingin sa likuran. Sa oras na ito, natuklasan nila ang isang itim na humanoid na nilalang na may bala sa ulo nito na nakahiga sa likuran nila. Bahagyang sinabi ni Philip, "Hindi mo man lang naiintindihan ang basic vigilance. Ang lahat ng iyong lakas ay nakatuon sa pakikipagtalo sa iba." Namula at namutla ang mga miyembro ng Cougar Squad sa sinabi ni Philip. Tama si Philip. Hindi sila naging alerto. Kung hindi lang nagpaputok si Philip, baka may namatay dito. Ang ilang mga tao ay agad na nagbabantay. Biglang sumigaw si Philip, "Huwag kang gagalaw." Natigilan ang lahat sa sigaw ni Philip. Sinabi ni Felipe sa lahat, "Ngayon, ang sinumang gustong mabuhay ay makinig sa akin." Umakyat sa mga puno ngayon. Kabanata 3230. Sa utos ni Philip, ang kanyang tour person team ay umakyat na sa mga puno. Ang mga natitirang miyembro ng Cougar Squad ay tila hindi gaanong naniwala sa mga sinabi ni Philip. Napailing na lang si Philip sa tanawing ito. Napakasama ng talino sa pakikipaglaban ng mga taong ito. Kahit na malakas ang combat effectiveness ng isang individual, hindi rin dapat pabayaan ang combat intellect at teamwork. Sa oras na ito, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga itim na humanoid na nilalang sa likod ng mga taong iyon sa Cougar Squad. This time, hindi na lang sila kumaget. Ang mga itim na malasot lang sinulid ay lumabas sa kanilang mga katawan at pumalibot sa mga miyembro ng Cougar Squad. Sa eksenang ito, sinabi ni Philip sa kanyang team sa walkie-talkie, "Protektahan ang inyong sarili. Kung wala ang utos ko, bawal kang magligtas ng iba." Si Philip ay napakaseryoso sa isang hindi mapag-aalinlangan ng hangin. Ito ang karanasang nakalap niya mula sa pag-survive sa ligaw noong panahon ng kanyang Dragon Warrior days. Kapag walang ganap na katiyakan, magdadala lamang sila ng panganib sa kanilang sarili kung ililigtas nila ang iba ng walang ingat. Upang maging matapat bilang isang kalahating hakbang sa kabilang baybayin, wala dito ang tugma ni Philip. Gayunpaman, hindi niya nais na ilantad ang kanyang tunay na lakas ng ganoon kadali. Bukod dito, nasa paligid pa rin si Emily at ang iba pa. At saka, sa Blackwater Forest, tila may nabubuhay na nanunood sa kanila ng palihim sa dilim, at ikinabahala nito si Philip. Bagamat sila ay nahuli sa pagkakataong ito, ang mga tao mula sa Cougar Squad ay mabilis na nag-react at nagsimulang mag-organisa ng isang counterattack. Sa oras na ito, sinabi ni Felipe kay Leopard at sa iba pa, "Ngayon, salakayin mo ang kaaway na malayo sa atin." Napakasimpleng utos ni Philip. Apat sa kanila ang dapat umatake sa isang direksyon na siyang pinakamabisa. Hindi nagtagal, isang lugar na hindi kalayuan ang nilinis ni Philip at ng iba pa. Sinundan ni Philip ang rutang ito at sinabihan ang iba na linisin ang daan patungo sa kalapit na lugar. Utos niya, "Sundan mo ako." Sa kanyang utos, bumaba sila sa mga puno. Sa pagsunod sa malinaw na landas, tinipon niya ang mga tao mula sa Cougar Squad sa paligid sa daan.
Di nagtagal, ang buong Cougar Squad ay nakasentro sa paligid ni Philip at sa kanyang koponan. Ang bentahe ng paggawa nito ay upang tipunin ang lahat sa pinakamaikling posibleng panahon. Ang kanilang kahusayan ay napakataas, at ang mga pag-atake ng mga itim na humanoid na iyon ay mabilis na na-block. Ang isang epektibong counter-attack ay maaari ding ilunsad. Dahil nasa gitna ang apat na pangkat ni Philip, hindi na nila kailangang kumilos. Kailangan lang nilang hintayin ang pag-urong nitong alon ng mga itim na humanoid na nilalang. Walang iba kundi si Philip ang nagbigay pansin sa oras. Kalahating oras lang ang lumipas mula noong huling pag-atake ng mga itim na humanoid na iyon. Bagamat hindi sigurado si Philip kung ang mga nilalang na ito ay aatake isang beses bawat kalahating oras, at least nakahanda na siya. Sa oras na ito, dumating si Cougar. Hindi niya sinundan ang malaking grupo at tila nakikipag-usap sa ibang mga commander. Ano ang mga nasawi? Malungkot ang mukha ni Cougar habang nagtatanong. Hindi na kailangang sabihin, hindi masaya si Cougar. Iniulat ng bawat pangkat ang kanilang mga nasawi. Pagdating sa team ni Philip, mahina niyang sinabi, walang casualty ang team namin. Sa oras na ito, ang mga tao ng Cougar Squad ay tumingin sa kanila na nagtataka o nagseselos. Gayunpaman, may nagsabi, ano ang malaking bagay? Lahat sila ay mga elemental practitioner. Normal lang na walang casualties. May sumagot agad, tama. Pinoprotektahan ka ng lahat ng nasa gitna. Ano ang dapat ipagmalaki? Pasimpleng ngumuso si Philip. Kabanata 3231. Sa sandaling ito, napansin ng lahat na nasa gitna si Philip at ang kanyang koponan. Maging si Cougar ay nagulat nang makita niya ito at nagtanong, paano ka napunta sa gitna? Alam ni Cougar na ang mga tao sa Cougar Squad ay may mga opinyon tungkol kay Philip at sa kanyang koponan, at walang dahilan para protektahan sila. Kaya naman, curious si Cougar sa sitwasyong ito, kaya naman nagtanong siya. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagpaisip sa mga tao sa Cougar Squad na ang kanilang commander ay tumatayo para sa kanila. May isang tao kaagad na nagsalita ng sarkastikong sinabi, paano pa kaya sila nakapunta sa gitna? Ito ay dahil sila ay mahiyain at natatakot na mamatay. Kung tutuusin, sila ang brigada ng kababaihan, ngunit pinipilit nilang pumunta rito upang kumilos bilang mga bayani. Nagalit sina Leopard at Iris nang marinig nila ito at sisingilan na sana nila ang mga taong iyon. Gayunpaman, pinigilan ni Philip si Leopard at tumawa. Aniya, Iris, lumipat ka na ng posisyon kay Emily. Magbabantay ka. Pagkasabi nito ay lumapit si Philip sa nagsalita kanina. Naaalala ko na tumawag ka ng tulong noong sinundan ka ng itim na humanoid na nilalang. Kung tama ang pagkakaalala ko, siya ang humila sa'yo pabalik. Habang nagsasalita si Philip, tinuro niya si Leopard sa likod niya. Sinabi mo bang mahiyain kami at takot sa kamatayan? Oo, kami? Ikaw di ba? Kung hindi, bakit ka humingi ng tulong? May gustong sabihin ang lalaki, ngunit pinigilan siya ni Philip. Dahil natatakot kami sa kamatayan, hindi kami nag-alis ng aming bantay mula nang kami ay tumuntong sa lugar na ito. Ano naman sa'yo? Nakatingin sa mga tahimik na miyembro ng Cougar Squad sa paligid, nagpatuloy si Philip. Nakita ko ang problema at sinabi ko sa inyong lahat na umakyat sa mga puno, ngunit nag-aalinlangan kayo, at ang inyong pag-aalinlangan ay naging sanhi ng pagkamatay ng napakaraming tao. Ngayon, nangangahas ka pa ring sabihin na kami ay mahiyain at natatakot sa kamatayan at na kami ay protektado mo. Anong karapatan mo? Matalas ang boses ni Philip. Habang lumalakas ang boses ni Philip, ang mga taong iyon ay bumaba ang kanilang mga ulo. Nang makita ang eksenang ito, sinabi ni Philip, upang ayusin ang isang epektibong counter-attack, nililinas namin ang mga halimaw na ito mula sa malayo hanggang sa malapit. Nakatulong ka ba? Hindi na kailangan pang magsalita pa ni Philip dahil naalala ng lahat na noong hindi na nila maipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga itim na humanoid na nilalang na iyon, si Philip at ang kanyang koponan ang humila sa kanila mula sa lupa. Nang makita ito ni Cougar, agad niyang naintindihan ang nangyayari. Makinig kayong lahat. Mula ngayon, kung sino man ang manggahas na hindi igalang si Philip at ang kanyang koponan sa misyong ito, ipapatalsik kita sa Cougar Squad. Anong kahihiyan? Sa sinabi nito, umalis si Cougar. Pagkaalis niya, nagsimula na ring gumalaw ang mga miyembro ng Cougar Squad. Sa katunayan, mayroon din silang mga surveillance team sa pagbabantay, ngunit hindi nila sineseryoso ang misyon na ito, kaya ang sitwasyon ay naging ganito paraan. Kabanata 3232. Ang aming mga bayani, dahil kahanga-hanga kayong mga lalaki, ibibigay namin sa inyo ang lookout mission. Ito ang pangkat na nakakuha ng unang lugar sa virtual na pagsubok sa larangan ng digmaan. Ang kumausap kay Philip ay walang iba kundi ang kanilang kapitan. Sa biglaang labanan ngayon lang, isa rin ang team nila sa iilang team na Zero Casualty, novel drama. Nang marinig iyon, tumango lang si Philip.
Magpalit ng mga koponan tuwing 2 oras. 4 na team ang magsasama. Ang mga miyembro ng Cougar Squad ay tila tumanggap sa mga utos ni Philip at walang anumang mga opinyon. Sinundan ni Leopard si Philip at nagtanong habang nasa daan, "Boss, bakit natin siya pakikinggan? Hindi siya commander." Napangiti na lang si Philip sa sinabi ni Leopard. Kahit ano pa, hindi maiiwasan ang rotating lookout duties. Ang bawat koponan ay pareho at magbabantay sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, binantayan ng 4 ang isang direksyon ng Cougar Squad, ngunit sa pagkakataong ito, wala sila sa mga puno kundi sa ilalim ng mga puno. Nakatayo ang 4 sa isang parisukat na nakatalikod sa kanilang mga kasamahan. Gayunpaman, ang mga itim na humanoid na nilalang na iyon ay tila tahimik. Mahigit kalahating oras na ang lumipas na walang palatandaan ng mga nilalang na iyon. Alam ni Philip na ito ang higit na dahilan kung bakit kailangan nilang mag-ingat. Bago pa man napansin ni Philip at ng iba pa, narinig ang tunog ng electromagnetic pulse gun sa hindi kalayuan sa kanila. Lilingan na sana siya sa direksyong iyon nang marinig ang boses ni Leopard sa walkie-talkie. "Boss, tulungan ba natin sila?" Nang marinig ni Philip ang nag-aalalang boses ni Leopard, alam ni Philip na gustong tumulong ni Leopard, ngunit sa halip ay iniutos niya, walang sino man ang pinapayagang umalis sa iyong posisyon. Bagaman hindi niya alam kung bakit ibinigay ni Philip ang utos na ito, si Leopard ay sumunod. Tiningnan muli ni Philip ang oras. Mga 40 minuto na ang nakalipas mula noong huling pag-atake. Sinabi ni Philip kay Iris sa walkie-talkie, "Iris, humanda ka sa pakikipaglaban. Emily, humanda kang suportahan si Iris. Leopard, manatili sa iyong posisyon at protektahan silang dalawa." Kaagad pagkatapos, naglakad si Philip sa kailaliman ng kakahuyan. Nang makita ang eksenang ito, halos sabay na nagtanong ang 3 sa walkie-talkie, "Anong ginagawa mo?" Malamig na sumingot si Philip at sinabing, "May nagpadala sa atin ng regalo. Siyempre, kailangan kong tingnan ito." Pagkasabi noon ay nawala ang figure ni Philip sa kanilang paningin. Kanina pa, napansin ni Philip na may nakakubli sa paligid ng kanyang lookout area, kaya mag-isang nagtungo si Philip doon. Dahil ang kabilang partido ay nangahas na magtago sa hindi pamilyar na kapaligirang ito, tiyak na pamilyar ang taong ito sa lugar na ito. Hindi bababasa, ang taong ito ay madaling makitungo sa mga itim na humanoid na nilalang. Habang papasok si Philip, napagtanto niyang lalong putik ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang yumuko si Philip, nakita niya ang maraming magulong bakas ng paa sa lupa. Marami ring mga bangkay ng mga itim na humanoid na iyon, ngunit nakikita ni Philip na napatay sila sa pamamagitan ng biyak sa kanilang mga lalamunan. Isa itong sinasanay na kilusan at isang pagpatay sa isang welga. Halos walang ibang mas mabilis kaysa sa taong ito. Sa sandaling ito, isang malamig na punyal ang biglang idiniin sa leeg ni Philip. "Iwanan mo ang iyong mga armas at kagamitan, at maaari kitang palayain ng buhay." Kumunat ang noo ni Philip. Ang taong ito ay kumilos ng napakabilis at tahimik. "Huwag kang impulsive. Kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo." Habang nagsasalita si Philip, dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang sandata sa lupa. Natuklasan niya ang taong ito kanina ngunit wala siyang nagawa. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil may mga ideya si Philip. Masyado siyang pamilyar sa punyal sa kanyang leeg, na isang bagay na magagamit lamang sa mundong kanyang pinanggalingan. Ang taong ito ay pumasok sa lupain ng kabilang baybayin sa pamamagitan ng Stargate. Kabanata 3233. Gayunpaman, wala nang paraan si Philip para lumingon at tumingin sa kabilang partido ngayon. Bang! 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 Ilang putok ng baril ang natakot sa lalaki. Tumingin si Philip sa malayo at nakita niya si Lorna na nakatayo sa di kalayuan. 2 babaeng may sniper rifle sa kanilang mga kamay ang nakatayo sa likuran niya. "Akala ko makapangyarihan ka, pero parang nagkamali ako. Pinayagan mo talaga ang isang tao na makalusot sa iyo at kontrolin ka. Mukhang na-overestimate ko kayo." Patuloy na kinukutya ni Lorna si Philip. Napatawa na lang si Philip. Hindi niya ipinaliwanag o nakita ang pangangailangan na magpaliwanag. Ang ilang mga bagay ay hindi sinadya upang ipaliwanag. Bukod dito, ang bagay na ito ay may malaking kahalagahan kay Philip. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nakita ni Philip ang isang itim na figure na lumilipad sa likod ni Lorna. Bang! Agad na kinuha ni Philip ang kanyang baril at pinatay ang figure sa isang putok. Isa itong itim na humanoid na nilalang. "Isang beses mo akong niligtas, at minsan din kitang iniligtas. Parehas tayo." Pagkatapos magsalita ni Philip, tumalikod na siya at umalis. Pagbalik niya sa lugar kung saan nakabantay ang kanyang team, tila isang matinding labanan ang nangyari dito. Ilang puno ang natamba. Gayunpaman, nagtaka siya kung bakit wala man lang siyang narinig na kahit isang tunog sa gayong matinding labanan.
Sa pag-iisip na iyon, tinapik ni Philip ang walkie-talkie. Nasaan na kayo? Nang marinig ang boses ni Philip, ang pilit na boses ni Leopard ay nanggaling sa walkie-talkie, "Boss, kinaladkad tayo sa ilalim ng lupa. Halika at iligtas kami." Lumingalinga si Philip at nakakita ng medyo tago na butas. Agad niyang ginamit ang communicator upang ipaalam kay Cougar ang sitwasyon sa kanyang panig at humingi ng agarang reinforcements. Pagkatapos, tumalon siya sa butas. Napagtanto ni Philip na ito ay isang madilim na kuweba na tila isang lugar kung saan may nakatira. "Boss, mamamatay ako kapag hindi mo ako nailigtas ngayon." Nakita ni Philip si Leopard sa hindi kalayuan na sinupil ng hindi kilalang kakaibang hayop. Ang leopardo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nakikipaglaban sa malalaking panga ng hayop. Nang makita ang eksenang ito, agad na sinugod ni Philip ang nilalang na iyon habang umaalab ang apoy mula sa kanyang katawan. Boom! Isang suntok ang nagpalipad sa bagay. Lumapit si Philip kay Leopard at tinulungan siyang tumayo. Nasaan sina Iris at Emily? Sinulyapan ni Philip ang halimaw na umiiling. Muli siyang tumayo at tinanong si Leopard. Kabanata 3234. Ngumisi si Leopard kay Philip at sinabing, "Nandyan sila. Natapos ko ang aking misyon. Pinoprotektahan ko sila." Tumango si Philip. Sa pagtingin sa dalawang nanginginig sa gilid, sinabi ni Philip, "Atake." Nang marinig ang dagandong ni Philip, sinabi ni Iris kay Philip, hindi ito gagana. Maliit na sugat lang ang maiiwan ng ating atake sa katawan nito. Hindi na natin ito mapipigilan. Sabik din ni Emily, "Walang epekto dito ang pag-atake ko." Kumunat ang noo ni Philip. Ito ay tila medyo kawili-wili. Sinimulan ni Philip obserbahan ang kakaibang hayop na mukhang isang malaking Tibetan Mastiff. Hindi man ito kumibo, nakatitig ito kay Philip sa buong oras. Nang makita ito, ngumiti si Philip sa nilalang. Ang nilalang na may itim na buhok sa buong katawan na parang Tibetan Mastiff ay sumugod kay Philip. Dagandong. Nakakabingi ang dagandong na ito. Malamig na sumangot si Philip, at biglang may lumitaw na espada sa kanyang kamay. Kylum Sword. Gayunpaman, upang maiwasan ang pagkabigla, lumitaw lamang si Kylum Sword sa kamay ni Philip bago ito muling nawala sa isang iglap. Gayunpaman, ang maikling sandali na ito ay sapat na para ilabas ni Philip ang bituka ng hayop. Isang sinag ng liwanag ang tumama mula sa katawan ng halimaw sa dibdib ni Philip, ang marka ng ahas. Ang halimaw ay napaungol at nahulog sa lupa, at lahat ay natigilan. Hindi inaasahan ng iba pang tatlo ang isang halimaw na hindi masusugatan sa kanila na madaling ibagsak ni Philip. Sinabi ni Philip sa tatlo, "Sige, akyat na tayo." Hindi naging problema sa kanila ang lugar na ito. Gayunpaman, napagod si Leopard, kaya binuhat ni Philip si Leopard sa kanyang likod. Sa sandaling makarating sila sa itaas ng lupa, nakita ni Philip ang mga miyembro ng Cougar Squad sa paligid, ngunit walang palatandaan ng Cougar. Si Philip ay hindi nag-aalala at tumingin lamang sa paligid. Pagkatapos, pinakiusapan niya sina Emily at Iris na magbantay, habang dinadala niya si Leopard para magpahinga. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Cougar Squad na nakakita ng eksenang ito ay labis na hindi nasisiyahan sa pagiging walang pakialam ni Philip. Ang isa sa kanila ay tumingin kay Philip at nagtanong, "Humingi ka sa commander ng mga reinforcement ngunit ayaw mong magsalita ngayon. Ano ang ibig sabihin nito?" Sinulyapan siya ni Philip. Malinaw na sinabi ni Philip kay Cougar na pumasok siya sa isang kuweba sa ilalim ng lupa, ngunit ang mga taong ito ay pumunta lang dito at tumingin sa paligid ng hindi man lang bumaba. Ito ay medyo nakakalito. Nang makitang hindi nagsasalita si Felipe, nagpatuloy ang lalaki, "Ano ang ibig mong sabihin sa pagtahimik? Sa tingin mo ba pumunta kami dito para iligtas ka ng walang kabuluhan?" Sa paulit-ulit na panunokso ng kabilang partido, tinanong ni Philip, "Iligtas mo ako? Iyan ba ang ibig mong sabihin na nakatayo sa labas ng kuweba at nanunood? Bakit hindi ka pumasok?" Kabanata 3235. Malungkot na sinabi ng lalaking iyon, "Ano ang ibig mong sabihin dyan? Sinasabi mo bang hindi ka namin sinasadya?" Ngumuso si Philip. Sa paggawa nito, pinilit nilang pumasok sa isang sulok. Kung may nangyari pa pagkatapos nito, siguradong hindi na muling tutulungan ni Philip ang mga taga-Cougar Squad. Noong una, inakala ni Philip na hindi lang sila masaya sa kanya, ngunit gagawa pa rin sila ng aksyon sa isang kritikal na sandali. Gayunpaman, napagtanto ngayon ni Philip na labis niyang pinahahalagahan ang mga ito. Sa oras na ito, dumating si Cougar. "Philip, anong problema? Anong nangyari?" Umiling si Philip at sinabing, "Hindi naman big deal. Naayos na ang lahat." Pagkasabi noon ay hindi man lang nilinga ni Philip si Cougar. Bagamat alam ni Cougar na may mali, hindi niya alam kung ano ang nangyayari, kaya't maaari lamang niyang hilahin ang isang tao sa gilid. Sa sandaling ito, dumating si Lorna kasama ang kanyang mga tao.
Commander Yorkshire, gusto kong malaman kung ang lahat ng iyong mga tao ay nagtipon. Kung tapos ka na, sa tingin ko oras na para umalis na tayo. Bagamat kausap ni Lorna si Cougar, nakatutok ang mga mata niya kay Philip. Buong pusong sinabi ni Cougar, handa kaming lahat, naghihintay lang na lumabas. Nang marinig iyon, nakangiting sinabi ni Lorna, okay then, please send your scout team ahead. Ang koponan ng scout ay responsable para sa pagdetect ng mga panganib at paghahanap ng tamang ruta para sa grupo sa pangkalahatan. Agad na pumili si Cougar ng dalawang scout team at sinabing, kayong dalawang team, sundan ang scout team ni Commander Finn at tumuloy sa kailaliman. Ang ilang mga tao ay humakbang pasulong mula sa Cougar Squad. Sila ang mga scout team na pinili ni Cougar. Pagkatapos noon, hindi na umalis si Cougar sa Cougar Squad. Si Philip at ang iba ay nahuli sa lahat dahil kay Leopard. Bagamat mukhang walang pakialam si Leopard, alam ni Philip na pisikal na pagod si Leopard. Gayunpaman, nang lumakad ang koponan ni Lorna at ang Cougar Squad, napansin ni Philip na may sumusunod sa dalawang koponan mula sa malayo. Naisip agad ni Philip ang taong nagpasakop sa kanya kanina lang. Siya kaya, habang nag-iisip siya, nakita ni Philip ang mga tao sa likod. Bagamat sila ay mahusay na nakatago, natuklasan pa rin sila ni Philip. Bahagyang tinapik ni Philip ang kanyang walkie-talkie at sinabing, lahat kayo, may mga tao sa likod natin. Nang marinig ito, nag-alinlangan si Leopard bago nagtanong, boss, dapat ba nating ipaalam sa commander at sa iba pa? Umiling si Philip. Kahit na gusto niyang iwasan ng Cougar Squad ang panganib, nakadepende ito sa panganib. Sa pagkakataong ito, kung maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para turuan sila ng leksyon, maaaring hindi ito isang masamang bagay. Ay nalalayan lang ni Philip si Leopard na parang walang nangyari. Gayunpaman, hindi nagtagal, nakita ni Philip ang isang tao sa koponan sa tabi niya, na nahuhuli rin sa mas malaking grupo, na bumubulong sa katabi niya. Kabanata 3236. Alam ni Philip na may napansin ang kabilang partido, ngunit tahimik din sila. Tulad ni Philip, nagsimula silang maghanap ng cover. Sa katunayan, ginamit ni Philip ang communicator upang ipaalam kay Cougar habang sinusuportahan niya si Leopard. Ang kanyang mensahe ay naglalaman lamang ng dalawang salita, bantot sa likod. Ngunit, walang ibinunyag si Cougar. Hindi man lang niya iniling ang ulo at pasimpleng naglakad. Gayunpaman, napansin ni Philip ang ilang tao sa gilid na dahan-daang umalis sa mas malaking grupo. Hindi nagtagal pagkatapos maglakad sa unahan, nakita ni Philip ang ilang tao mula sa Cougar Squad na naglalakad kasama ang ilang tao sa hila. Sila ang mga taong umalis sa koponan. Nang makita ang eksenang ito, likas na nadama ni Philip na may mali dahil sa halip na matakot na mahuli, ang mga taong ito ay may malabong ngiti sa kanilang mga mukha. Lumapit si Cougar sa mga taong iyon at malamig na nagtanong, sino ka, at bakit mo kami sinusundan? Lumakad din si Lorna sa ganitong oras. Ang kanyang mga tao ay hindi kasing bilis ni Philip sa pagtuklas ng panganib, kaya sila ay isang hakbang na huli. Gayunpaman, nang dumating sila, binaril sila ng iba mula sa sasakyang panghimpapawid, kaya gusto nilang malaman ang dahilan kung bakit sila sinusundan din. Nang sisimulan na ni Cougar ang interogasyon, biglang sumigaw si Philip, lahat, lumayo sa kanila. Bilisan mo. Nagbago ang mukha ng mga naaresto nang marinig ang sigaw ni Philip. Lalong natarante si Cougar at ang iba pa, kaya idinagdag ni Philip, mayroon silang mga pampasabog. Sa oras na ito, nagsimulang kumikislap ang mga sinag ng liwanag mula sa mga taong iyon. Nagulat si Cougar sa eksenang ito at sinabing, umalis ka. Isa itong electromagnetic bomb. Nagkalat ang lahat sa gilid nang marinig ito. Kahit na malayo si Philip at ang iba pa, naramdaman pa rin nila ang pagkislap sa kanilang harapan at ang ingay sa kanilang mga tainga. Nang gumaling si Philip, napagtanto niyang hindi na magagamit ang lahat ng kanyang kagamitan. Kasama na doon ang mga baril na dala niya. Tila ang electromagnetic bomb na ito ay hindi nakakapinsala sa katawan ng tao. Matapos suriin ang natitirang bahagi ng kanyang koponan, nakahinga si Philip nang makitang maayos sila. Pagkatapos, lumingon siya kay Cougar. Bagamat ngayon lang binalaan ni Cougar ang iba, hindi siya lumayo. May hawak siyang mahabang sable sa kanyang kamay, at may ilang hiwa sa katawan ng mga taong iyon. Kung titingnan ang sitwasyon, tiyak na ngayon lang niya pinatay ang mga taong iyon, novel drama. Kabanata 3237. Lumapit si Lorna. Mukhang gusto niyang kumilos ngayon, ngunit hindi siya binigyan ni Cougar ng pagkakataon. Mga miyembro ng Cougar Squad, makinig kayo. Mula ngayon, magtatayo tayo ng kampo dito at triplehin ang lookout range. Habang binigay ni Cougar ang utos na ito, sinunod naman ni Lorna. Pagkatapos ay ikinaway ni Cougar ang kanyang kamay kay Philip at sinabing, Philip, halika rito. Gusto kitang makausap. Naglakad si Philip papunta kay Cougar.
Bumantong hininga si Cougar at sinabing, sa tingin ko ay may nagplano ng pag-atake sa atin ngayon. Wala nang silbi ang mga kagamitan namin. Gusto kong bumalik ka at kumuha ng ilang tao na magdadala sa atin ng mga gamit. Alam ni Philip na nakaramdam ng sama ng loob si Cougar sa pag-ambush. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na ang kabilang partido ay nagpunta sa gayong mga pagsisikap para lamang mahuli sila dito. Commander Yorkshire, sa tingin mo ba ay pakakawalan tayo ng kabilang partido ng ganito? Kumunat ang noo ni Cougar sa tanong ni Philip. Oh, anong ibig mong sabihin? Malambing na sinabi ni Philip, kung hindi ako nagkakamali, ang mga taong pinadala mo ngayon ay nakikipaglaban ngayon, at dapat ay sa mga taong tumambangan sa atin. Dahil ang unang hakbang ay ang pagbaril sa lahat ng mga sasakyang panghimpapawid at ang pangalawang hakbang ay ang pagtanggal ng lahat ng kanilang kagamitan, ang ikatlong hakbang ay dapat na harapin ang mga ito. Kakatapos lang magsalita ni Philip nang may lumabas na liwanag mula sa hindi kalayuan. Malamig na sumingot si Cougar at sinabing, isa pang atake. Iniisip ba talaga nila na pushover ako? Sumigaw si Cougar, maghanda ang lahat ng mga koponan upang labanan. Kapag nahanap mo na ang kalaban, patayin mo. Si Lorna ay sumugod sa paligid kasama ang kanyang mga tao. Kahit na alam ni Philip na ang mga bagay ay hindi gaanong simple ngayon, hindi niya naisip na ibinigay ni Cougar ang tamang pagkakasunod-sunod. Sa palagay ni Philip, lahat ay dapat magtipon-tipon at kumilos ng sama-sama. Tutal, nasa dilim pa ang kalaban. Kung magpapatuloy ito, maaaring dahan-dahan silang ma-encroach. Gayunpaman, si Cougar ang commander ng Cougar Squad, at si Philip ay maaari lamang sumunod sa kanyang mga utos. Bumalik siya sa kanyang koponan, ngunit gumawa siya ng mga pagsasaayos sa kanilang mga posisyon kasama si Leopard sa tabi ni na Emily at Iris. Kinuha ni Philip ang nakakasakit na posisyon. Pumunta tayo at tingnan kung sino ang umaatake sa atin. Pagkatapos noon, naglakad sa isang direksyon ang apat na pangkat na pinamumunuan ni Philip, ngunit bago pa sila makalayo ay may nakita silang grupo ng mga itim na humanoid na papalapit sa kanila. Kumunat ang noo ni Philip at tumingin sa oras. Oras na para lumitaw muli ang mga itim na humanoid na iyon. Gayunpaman, mukhang marami pa sila sa pagkakataong ito. Habang nag-iisip, sumugod si Philip sa kanila. Emily, maghanda ka ng space barrier para protektahan ang likod ko. Sabi ni Philip kay Emily bago pumutok ang apoy sa kanyang katawan habang sumugod siya sa mga humanoid na nilalang na iyon. Sa oras na ito, napansin ni Philip ang isang itim na liwanag na sumisikat mula sa mga katawan ng humanoid na nilalang. Ito ay ang mga itim na sutla na sinulid sa mga itim na humanoid na nilalang na nagtitipon-tipon sa oras na ito. Sa isang iglap, naging higanti ang itim na humanoid na nilalang sa gitna. Isang dagandong na tunog ang nagmula sa bibig ng higanti nang sumugod ito kay Philip. Malamig na bumantong hininga si Philip habang ang apoy sa kanyang katawan ay natipon sa kanyang harapan bago pumutok. Kabanata 3238. Sa isang tunog ng pagsipol, ang apoy ay sumugod patungo sa higanting itim na humanoid na nilalang. Dagandong. Ibinuko ng higanti ang bibig at nilamon ang ball ang apoy na inihagis ni Philip. Boom! Ang katawan ng itim na humanoid ay namaga at nagliyab. Mabilis itong naging isang malaking ball ang apoy. Dahil sa nag-uugnay na mga itim na sinulid, kumalat din ang apoy sa iba pang mga itim na humanoid na nilalang. Sa isang iglap, ang buong lugar ay nalunod sa apoy. Gayunpaman, hindi napigilan ng apoy ni Philip ang higanti. Umabant ito ng isang hakbang at sinuntok si Philip. Bang! Mabilis na tumalon si Philip. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang mga itim na sutla na sinulid ng mga itim na humanoid na nilalang ay pumulupot sa likod ni Philip na parang mga ahas. Muling nagliyab ang katawan ni Philip, at lumitaw ang flame chimera sa ilalim ng mga paa ni Philip. Emily! Sigaw ni Philip. Nag-react si Emily sa oras na ito at naglabas ng space barrier sa likod ni Philip. Sinugod ni Philip ang itim na humanoid giant gamit ang flame chimera. Ang mga itim na sinulid sa likod niya ay nakaharang lahat ng space barrier. Ang mga itim na sinulid na sutla sa kanyang harapan ay nasunog ng apoy sa katawan ni Philip at ng apoy na chimera. Bagamat itinaas ng higanti ang kamao upang harangan ang pag-atake, natamba pa rin ito ng flame chimera. Kaagad, bumagsak ang kamao ni Philip sa tuktok ng ulo ng higanti. Boom! Sumabog ang apoy sa dagat ng apoy. Sa isang kahabag-habag na alulong, ang higanti ay naging abo. Sa oras na ito, napagtanto ni Philip ang pinagmulan ng mga itim na humanoid na ito. Nabuo sila ng mga madilim na elemento, at ang kanilang pagbuo ay dahil sa mga elemento ng dark matter dito. Upang makabuo ng ganoong kalaking pag-atake, dapat mayroong isang minahan na may mga madilim na elemento sa malapit, na dapat ay ang pangunahing layunin kung saan narito si Cougar at ang iba pa. Ang isang elemental na minahan ay maaaring lubos na mapabuti ang mga mapagkukunan ng mga star talent practitioner.
Ito ay isang pag-iral na lahat ay magsusumikap para sa lupain ng kabilang baybayin. Bukod dito, pambihira ang mga mina. Sa sandaling natagpuan ang isang bakas ng isang minahan, kahit na ang matataas at makapangyarihang siyam na maharlikang pamilya ay magpapadala ng kanilang mga sundalo upang hanapin at agawin ito. Pagkatapos linisin ang mga itim na humanoid, tumingin si Philip sa paligid. Nagpapatuloy pa rin ang mga away, ngunit napakalat sila. Ang bawat koponan ay lumaban sa kanyang sarili. Dahil dito, hindi maraming tao ang nagbigay pansin kay Philip at sa kanyang koponan. Si Philip ay malapit nang magtungo ng mas malalim sa kanyang koponan. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang malaman kung sino ang umaatake sa Cougar Squad. Kung sila ay patuloy na hinihila pababa ng kabilang partido tulad nito, ito ay magreresulta lamang sa kanilang huling pagkamatay. Matapos matuklasan ang pagkakaroon ng Dark Element Star Talent Practitioner na nagkukubli sa dilim, nagtaka si Philip kung may Sam Akop na sa minahan. Para naman sa mga pumipigil sa kanila sa pagsulong, malamang na ayaw nilang matuklasan nila itong minahan. Sa haka-haka na ito, nagkaroon ng malinaw na direksyon ang pangkat ni Philip. Hanggat maaari nilang mahanap ang minahan, magkakaroon sila ng bargaining chip upang makipag-ayos sa mga taong ito. Kung ang kabilang partido ay tumangging sumang-ayon, maaari itong magresulta sa isang sitwasyong walang panalo. Kabanata 3239. Habang nag-iisip, naglakad pasulong si Philip. Sa utos ni Philip, sinundan ng tatlo si Philip mula sa malayo. Gayunpaman, bago siya makalayo, nakita ni Philip ang maraming mga bitag sa ilalim ng kanyang mga paa, na inilatag ng mga Wood and Fire Elemental Practitioner. Nakabalot ang malalagong halaman sa marahas na elemento ng apoy. Kung ang halaman ay na-trigger, ang elemento ng apoy ay ilalabas. Sa pagtuklas na ito, hindi nang ahas na kumilos si Philip sa isang kapritsyo. Bagamat mahahanap niya ang mga bitag na ito, hindi mahanap ng tatlong kasamahan sa kanyang likuran. Sa sandaling hinawakan nila ang bitag, isang pagsabog ng chain ang naghihintay. Huminga ng malalim si Philip at sinenyasan silang tumigil. Gayunpaman, sa sandaling ito, dalawang tao ang biglang lumitaw sa likod ng isang puno sa hindi kalayuan. Ang isa ay maikli at ang isa ay matangkad. Nang makita nilang huminto si Felipe, sinabi nila kay Felipe, hindi masama. Talagang natuklasan mo ang mga bitag na itinakda namin. Mukhang ang mga tao ng Cougar Squad ay gumawa ng maraming pag-unlad. Kumunat ang noo ni Philip. Tila pamilyar na pamilyar sila sa Cougar Squad at malamang nakipag-away sa kanila noon. Sino ka? Tumayo si Philip at tumingin sa dalawang lalaki. Tumawa ang matangkad na lalaki at sinabing, "You look unfamiliar. Dapat kang maging isang bagong miyembro ng Cougar Squad. Kami, ang Wild Pythons, at ikaw, ang Cougar Squad, ay matandang magkaribal, ngunit ipinapayo ko sa iyo na huwag itapon ang iyong buhay ng walang dahilan. Basta aalis ka kaagad, hindi ka namin papatayin ngayon." Napangisi si Philip nang marinig iyon. Kung kaya talaga nilang harapin si Philip at ang kanyang team, sana ay umatake na sila sa halip na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap. Sa pag-iisip na iyon, sumenya si Philip na umatras ang kanyang mga kasamahan pagkatapos, hinawakan niya ang mga nagdudugtong na bitag. Sa sunod-sunod na malakas na pagsabog, nagbago ang ekspresyon ng dalawang lalaki. "Anak, naglalaro ka ng apoy." Nagliyab ang matangkad na lalaki at ikinaway ang kanyang mga kamay, sunod-sunod na ibinabato si Philip ng mga ball ang apoy. Kinokontrol din ng pandak na lalaki ang mga baging para itali si Philip. Nang makita ito, tumawa lang si Philip at nagpatuloy sa paggalaw upang maiwasan ang mga sumasabog na bitag sa lupa. Hindi nila kayang salakayin si Philip. Hindi man lang nila napigilan si Philip na lumapit sa kanila. Habang papalapit siya ay may nagngangalit na apoy mula sa katawan ni Philip. Inabot ni Philip at hinawakan ang leeg ng dalawa. Ilang segundo lang ay pinugutan na silang dalawa ni Philip. Sa gayong mga kalagayan, hindi napigilan ni Philip. Ito ay isang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa kaaway ay nangangahulugan ng higit pang panganib para sa kanya. Nang makita ito, si Leopard ay puno ng inggit at pananabik. "Aba, napakalakas mo, boss. Kung magsusumikap ako, maaari ba akong maging kasing lakas mo sa hinaharap?" Kahit na iniisip niya ito, hindi niya maiwasang magsalita ng malakas. "Basta handa kang magsumikap, baka mas malakas ka sa akin sa hinaharap." Philip walked up sa kanila sa oras na ito at sinabi na may ngiti. Nagtanong si Emily, "Brother Philip, mauuna pa ba tayo ngayon?" Agad namang umiling si Philip at sinabing, "We're all alone now. Kahit na mahanap natin ang pangunahing puwersa ng kabilang partido, wala itong silbi." Kabanata 3240. Nang matapos magsalita si Philip, may tumawa at nagsabi, "Kung gusto mong bumalik ngayon, masasabi ko lang na masyado kang walang muwang."
Biglang lumingon si Philip at nakita niya ang kapitan ng first team mula sa pamilya ni Arlene Shannon. Ikaw pala, nagulat si Philip. Ngumiti ang kapitan at sinabi kay Philip, ayos lang ako. Ilang taon na akong nagpaplano sa pamilya Shannon, naghihintay lang ng pagkakataong ito. Agad namang natauhan si Philip. Ang kapitan na ito ay isang Dark Elemental Practitioner. Ngayong nahanap na niya ang Dark Elemental Mine na ito, hindi na niya ito hahayaang makalusot sa kanyang mga daliri. Kaya pinakilos mo ang napakaraming tao para tambangan kami para lang sakupin ang Dark Elemental na minahan na ito. Nang marinig na alam ni Philip ang tungkol sa minahan, agad na nagbago ang ekspresyon ng kapitan. Masyado kang marami. Gusto kong iligtas ang iyong buhay noong una, ngunit ngayon, tila. Bago niya matapos ang pagsasalita, nakita ni Philip si Cougar at ang iba pa. Ngayon, tila hindi mo na kayang sakupin ang madilim na elemental na minahan na ito. Mapanuksong natawa si Philip. Hindi lang si Cougar kundi si Lorna din ang nandito. Natawa siya nang makita ang mga ito. Tila hindi naman masyadong bobo si Cougar at ang iba pa. Tumalo ng napakataas si Philip ngayon dahil gusto niyang makita siya ni Cougar at ng iba pa. Kasabay ng mga kadena na pagsabog ng mga bitag ngayon, kung hindi pa rin siya mahahanap ni Cougar at ng iba pa, kung gayon sila ay maiiwan sa kanilang sariling mga aparato. Philip, mabuti sa iyo. Kung hindi ka lang gumawa ng ganitong kalaking kaguluhan, hindi namin makikita ang lugar na ito. Umakyat si Cougar at bahagyang tinapik si Philip sa balikat. Isang mahigpit na tingin ang bumungad sa mukha ng kapitan sa oras na ito. Anak, tatandaan ko ito. Let's settle the score next time. Malamig na bumantong hininga ang kapitan at sinabi sa kanyang tagapagbalita, Patriarch, nakita ko ang lokasyon ng minahan, ngunit napapalibutan na tayo ng Cougar Squad at ng pamilyang Finn. Alam kaagad ni Philip na mabubuhay ang kapitan sa ngayon. Dahil nakipag-ugnayan siya sa Patriarch, nangangahulugan ito na tinalikuran na niya ang ideyang sakupin ang minahan na ito. Bukod dito, nang makitang si Cougar at ang iba pa ay nanatiling hindi kumikibo, halatang natatakot sila sa Patriarch ng pamilya Shannon. Umiling si Philip at sinabi kay Cougar, Commander, ang Cougar Squad ay nawalan ng napakaraming kasama. Kakalimutan na lang ba natin? Sa puntong ito, sinulyapan ni Philip ang Cougar Squad. Ang bilang ng mga miyembro ay makabuluhang nabawasan. Gayunpaman, malungkot ang mukha ni Cougar, at wala siyang sinabi. Alam ni Philip na ang Cougar Squad ay nawala ng maraming tao sa pagkakataong ito, ngunit ang kapangyarihan ng pamilya Shannon ay napakahusay. Hindi niya kayang harapin ang mga ito kahit na gusto niya. Dahil iyon ang kaso, maaari lamang silang humingi ng karagdagang kabayaran, at alam din iyon ni Philip. Kaya, nang sabihin niya iyon, ito ay upang payagan si Cougar na maglagay ng mas mahusay na mga kahilingan. Maaari rin itong payagan ang iba pang miyembro ng Cougar Squad na mas mahusay na kaanib sa mga miyembro ng kanyang koponan. Bagamat alam ni Philip na hindi siya maaaring manatili sa Cougar Squad magpakailanman, iba si Leopard at ang iba pa. Kailangan nilang dumaan sa mahabang proseso ng paglaki, kaya kailangan nilang manatili sa Cougar Squad ng ilang sandali. Kabanata 3241. Marihing sinabi ni Cougar, sige. Philip, ibalik ang iyong koponan at kumuha ng isang tao na magpadala sa amin ng ilang mga tagapagbalita at kagamitan. Ayokong makarinig ng ibang salita mula sa iyo. Umalis si Philip kasama ang kanyang mga tao. Sa pagbabalik, mukhang galit na galit sina Emily at Iris. Sinabi nila kay Philip, ano ang mali sa commander ng Cougar Squad? Hindi ba niya gustong maghiganti para sa kanyang mga tao? Inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo at hindi sumagot. Sa kabilang banda, si Leopard, na hindi pa nagsasalita bago ito, ay nagsabi, Boss, nakaranas ka na ba ng katulad na sitwasyon noon? Tumingin sa kanya si Philip at sinabing, may napansin ka ba? Napakamot ng ulo si Leopard at nakangiting sinabi, hindi ko talaga masasabing may napansin ako. Naiinis ako nang malaman ko ang tungkol sa gayong karumaldumal na pakikitungo noong una, ngunit pagkatapos kong maranasan ang higit pa sa ibang pagkakataon, iniisip ko na lang kung gaano kahalaga ang buhay ng isang tao. Nang marinig ito, bahagyang tumango si Philip. Palaging nalantad si Leopard sa ganitong kapaligiran, kaya hindi na siya naabala sa mga ganoong transaksyon pagkaraan ng ilang panahon. Si Philip ay puno ng pagnanasa noong siya ay nagsimula rin, ngunit pagkatapos na makita ang napakaraming mga bagay, unti-unti siyang naging manhid. Gayunpaman, si Emily at Iris ay labis na naguguluhan. Ipinaliwanag ni Leopard sa kanila, ang pagharap sa mga puwersang iyon na hindi mo kayang labanan, walang paraan na maaari kang makipaglaban, kaya ang pangwakas na resulta ay karaniwang maglagay ng iba't ibang mga kondisyon. Sa katunayan, ito ang kalikasan ng mundong ito. Kapag ang isang tao ay sapat na malakas, maaari silang magpasya sa buhay at kamatayan ng ilang mga tao at kahit na maimpluwensyahan ang mundo.
Gayunpaman, kapag ang isang tao ay hindi sapat na malakas, maaari lamang nilang piliin na kompromiso. Sa karamihan, maaari silang magdagdag ng isang maliit na kondisyon sa kanilang kompromiso. Sa makatuwid, ang isa ay dapat palaging magsikap na mapabuti. Tanging kapag ang isa ay nakatayo sa isang tiyak na taas ay mauunawaan ng isa ang mga benepisyo ng pagtayo sa tuktok ng food chain. Kung ang isang tao ay hindi nakarating sa posisyon na iyon, ang isa ay hindi maaaring tumingin ng mababa sa anuman o sinuman dahil lamang sa isa ay walang karapatan. Mabilis na naglakad ang grupo ng apat patungo sa daanan ng ibabang palapag kung saan lumapag ang sasakyang panghimpapawid noon. Ang ilang mga tao mula sa Cougar Squad ay naghihintay doon. Sa di kalayuan ay may nakakita kay Philip at sa kanyang apat na kaparty na nakasuot ng uniforme ng Cougar Squad. Bumukas ang daanan at muling pumasok si Philip at ang kanyang koponan sa ibabang palapag. Pinasa ni Philip ang mensahe ni Cougar bago sila tumuloy sa bar ni Iris. Ginampanan ni Philip ang kanyang bahagi sa pag-aarte kasama si Cougar, kaya pinili niyang magpahinga. Hindi na kailangan pang bumalik sa Cougar Squad. Hindi pa huli ang lahat para pumunta ulit doon ng si Cougar at ang iba pa. Ibinalik. Kinuha ni Philip ang isang bote ng beer at nagsimulang uminom. Bagamat wala siyang naramdamang kakaiba sa pagpunta sa labanan sa pagkakataong ito ang unang pagkakataon para kay Leopard, Iris, at Emily. Ang labanang ito ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa kanila. Ito ay isang napakahalagang aral para sa kanilang paglago sa hinaharap. Habang nagkukwentuhan sila ay may kumatok sa pinto. Naglakad si Iris sa pintuan at sinabing binuksan niya ang pinto, sarado ang bar. Ikaw. Gayunpaman, tumigil si Iris bago siya natapos magsalita. Pagkatapos, bumalik siya sa loob na may pangit na ngisi. May hawak siyang tungkod sa paglalakad na walang iba kundi ang lolo ni Emily. Kabanata 3242. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Emily nang makita ang naglalakad na tungkod. Tumayo siya at nag-aalalang nagtanong, sino ang nagpadala ng tungkod na naglalakad? Anong nangyari sa lolo ko? Hinawakan ni Iris ang tungkod sa kanyang kamay at nalilitong sinabi kay Emily, pagbukas ko ng pinto, ang tungkod na naglalakad lang ang nakita ko. Walang tao sa labas. Nang marinig iyon, tumayo si Philip at pumunta sa gilid ni Emily. Huwag kang mag-alala. Bumalik tayo at tingnan natin. Pagkasabi nito ay naglakad ang apat na grupo papunta sa bahay ni Emily. Sa mga oras na ito, magulo na ang bahay ni Emily. Wala man lang bakas ng lolo sa kwarto. Natarante si Emily sa tanawing ito. Napakunot-noo si Philip at nag-explore ng mabuti habang naglalakad sa silid. Sa ibabang palapag ng underground city, si Emily at ang kanyang lolo ay walang anumang alitan sa sinuman. Ang tanging posibilidad ay ang mga pamilya sa ibabang palapag na sinaktan ni Philip ay narito upang maghayganti. Sinabi ni Felipe kay Leopard, sabihin mo sa iyong mga anak na hanapin ang lahat ng taong maaaring sangkot sa bagay na ito. Bagamat alam din ni Philip na si Leopard ay hindi isang makapangyarihang tao sa ibabang palapag, dito siya ipinanganak at lumaki, kung tutuusin. Magiging madali para sa kanya na makahanap ng ilang mga pahiwatig. Matapos bigyan ng utos si Leopard, sinabi ni Philip kay Iris na manatili dito kasama si Emily. Nagtungo si Philip sa Cougar Squad. Pagkatapos ng lahat, ang Cougar Squad ay medyo kagalang-galang sa ibabang palapag ng underground na lungsod. Bagamat hindi pa sila nakakabalik, nais ni Philip na pumunta doon at hintayin si Cougar. Bumalik ka. Kahit na ano, si Philip ay kumilos kasama si Cougar at tinulungan siya sa Blackwater Forest, kaya hindi dapat tumanggi si Cougar kung hilingin ni Philip ang isang maliit na kahilingan. Sa hindi inaasahan, pagdating ni Philip sa Cougar Squad, medyo magulo ang eksena. Kumunat ang noo ni Philip nang makita ang isang taong abala sa paghahanda ng kagamitan at nagtanong, ano ang nangyari? Tumangala ang lalaki at sinabi kay Felipe, hindi mo ba alam? Ang commander at ang iba pa ay inatake sa Blackwater Forest. Inatake. Hindi ito inaasahan ni Philip. Hindi pa ba tapos ang lahat? Ang susunod na hakbang ay upang maglagay lamang ng mga kondisyon sa pamilya Shannon, kaya paano sila na-atake? May nangyari ba sa pagitan ng Cougar Squad at ng pamilya Shannon? Nang gustong ituloy ni Philip ang pagtatanong, narinig niya ang boses ni Cougar mula sa communicator ng lalaking abala sa paghahanda ng mga kagamitan. Lahat ng miyembro ng Cougar Squad ay pupunta sa Blackwater Forest ngayon, na armado. Ang ganap na armado ay nangangahulugan ng pagpunta sa digmaan. Agad na sinabi ni Philip kay Cougar sa communicator, anong nangyayari? Hindi ka ba nakikipagnegosasyon sa pamilya Shannon? Narinig ni Cougar ang boses ni Philip at sinabing, ang pamilya Shannon ay nakipagsanib puwersa sa ilan pang pamilya para harapin kami at ang pamilyang Finn. Nahuli pa nila ang isang matandang lalaki mula sa pamilyang Finn. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Philip. Isang matandang lalaki mula sa pamilya ng Firm.
Baka ito ang lolo ni Emily. Pagkatapos kumuha ng communicator mula sa Cougar Squad, naglakad si Philip sa Blackwater Forest nang hindi sumakay ng sasakyang panghimpapawid. Kabanata 3243. Sa labas ng Blackwater Forest, natagpuan ni Philip ang mga bakas ng labanan. Ito ay isang matinding labanan din. Puno ang lugar ng mga putol na bahagi ng katawan at iba't ibang sirang kagamitan. Ang ilan ay nagmula sa Cougar Squad, ang ilan ay mula sa pamilyang Finn, at ang ilan ay mula sa hindi kilalang mga pamilya. Nakipag-ugnayan si Philip kay Cougar sa communicator, ngunit walang tugon. Nagpasya siyang sundan ang naunang ruta at naglakad sa direksyon ng minahan. Gayunpaman, bago makarating sa gitnang lugar, nagkaroon ng pagsabog ng liwanag. Ilang miyembro ng Cougar Squad ang nanatili sa paligid ng Cougar, at nakita ni Philip na medyo nasugatan si Cougar. Tumayo si Lorna sa tabi ni Cougar na may maraming check sa kanyang saber. Bagamat hindi siya nasaktan, nakita ni Philip ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Ang kapitan ng pamilya Shannon ay nakapalibot sa kanila ng isang grupo ng mga tao, at maraming mga mecha ang nakatutok din sa kanila. Malinaw, hanggat ang kapitan ang nagbigay ng utos, sila ay mabubure. Sa oras na ito, si Philip, na dumating ng mag-isa, ay natuklasan din ng kapitan ng pamilya Shannon. Sinulyapan niya si Philip mula sa malayo at nakangising sinabi, "Hinahanap kita. Hindi ko inaasahan na darating ka ng kusa mo." Nang matapos siyang magsalita, nakita ni Philip ang ilang miyembro ng pamilyang Curry na nakapalibot sa kanya. Malamig niyang tinignan ang mga ito. Nandyan hindi lang ang pamilya Curry kundi pati ang pamilya Rain. Tila matagal na nilang pinlano ito para lang harapin ang Cougar Squad at ang pamilya ng firm. Nakita pa ni Philip si Young Master Curry. Nang makita ni Young Master Curry si Philip, may matinding tingin sa kanyang mga mata. "Nako, Philip, hindi ka ba masyadong mayabang noon? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kinahinatnan ng panggugulo sa akin." Pagkasabi nito, inutusan ni Young Master Curry ang mga taong nakapaligid kay Philip, patayin siya. Tumigas ang mga mata ni Philip, at sumabog ang apoy mula sa kanyang katawan. Ngumisi si Philip at sinabing, "Patayin mo ako. Karapat-dapat ba kayo?" Mabilis na gumalaw ang kanyang katawan na parang multo sa madilim na gabi. Habang patuloy na gumagalaw si Philip, patuloy na kumalat ang apoy sa kanyang katawan sa lupa at pinalibutan ang mga taong iyon na parang isang malaking pader ng apoy. Sunod-sunod na lumabas ang mga fire chimera mula sa dingding ng apoy. Philip bellowed, at ang apoy chimera respounced sa iba. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Philip ang kanyang elemento ng apoy sa ganoong lawak, at nagulat ang lahat sa eksenang ito. Hindi pa sila nakakita ng ganoon kalakas na fire elemental practitioner. At hindi pa sila nakipaglaban sa isang napakalakas na fire elemental practitioner. Ang mga tao mula sa pamilya Curry at Rain ay mga 5-star practitioner lamang, kaya hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Sila ay nilamon ng mga chimera ng apoy at naging abo. Dahil nakaharang ang dingding ng apoy sa kanilang paningin, nawala rin sa kanilang mga mata si Philip. Nang makita iyon ng kapitan ay agad na sumugod sa direksyon na iyon. Gayunpaman, sa kalagitnaan, nabangga siya ni Philip mula sa itaas ng kalangitan na may chimera sa ilalim ng kanyang mga paa. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kapitan bilang pinakawalan niya ang kanyang madilim na elemento. Malamig niyang tiningnan si Philip at sinabing, "Sa tingin mo ba ikaw lang ang may elemental na talento?" Pagkatapos, ang kanyang madilim na elemento ay tumangay kay Philip sa kalangitan na parang buhawi. Dumagundong. Ang buhawi ay tumama sa apoy na chimera ng marahas. Kabanata 3244. Isang malaking pagsabog. Ang elemento ng apoy ay bumangga sa madilim na elemento. Sa susunod na segundo, nagulat ang kapitan, ang kamay ni Philip ay dumaan sa kanyang dibdib. Hindi na ito isang normal na kamay kundi ang matutulis na kuko ng chimera. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ng kapitan habang umaagos ang dugo sa kanyang bibig. "Imposible. Anong antas ang iyong elemento ng apoy? Bakit napakalakas nito?" Binawi ni Philip ang kanyang kamay at diretsong sinabi, "Maraming bagay sa mundong ito na hindi mo alam at hindi ka magkakaroon ng pagkakataong malaman." Tumingin si Philip sa paligid. Napatay niya ang pinakamakapangyarihang kapitan sa isang welga, kaya walang nang ahas na manggulo. Ang mga tao mula sa Cougar Squad at ang pamilya ng firm ay lumitaw sa hindi kalayuan. Sa paligid ni Philip, wala ring nang ahas na gumalaw. Napasulyap sina Cougar at Lorna kay Philip. Tumawa ng malakas si Cougar at sinabing, "You really bring me luck. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, hindi magiging ganoon kadali para sa akin ang makatakas." Bagamat may ideya siya na labanan ito sa kanila, hindi ito ang talagang gusto ni Philip. Pagkatapos ng lahat, magdudulot ito ng labis na pinsala sa Cougar Squad. Ang insidenteng ito ay magpapadala rin ng shockwave sa ibabang palapag.
Sinabi ni Lorna kay Philip, hindi ko inaasahan na mayroon kang ganoong lakas. Sinulyapan lang siya ni Philip nang walang salita. Bagamat hindi nagsasalita si Lorna, alam ni Philip na batid ni Lorna na kung hindi siya naging maaway noong isang araw, maaaring maging katulad ng kapitan ang napunta kay Lorna. Tumingin si Philip sa paligid bago siya nagtanong, nasaan ang matandang lalaki na dinakip ng kapitan. Lahat ay tumingin kay Philip na nagtataka. Anong matandang lalaki? Wala kaming nakitang matandang lalaki. Natigilan si Philip. Kung hindi nahuli ng kapitan ang lolo ni Emily, paano naman ang sinabi sa kanya sa communicator kanina? Sundan mo ako pabalik sa Cougar Squad. Nagbago ang mukha ni Philip sa sinabi niya kay Cougar. Siguradong may mali sa taong iyon. Siya ay dapat na magkaroon ng isang layunin para sa pagkaantala Philip para sa mahabang panahon. Nakita ni Cougar ang kakaibang hitsura sa mukha ni Philip, alam ni Cougar na may nangyari sa Cougar Squad, kaya sinundan niya si Philip pabalik sa ibabang palapag nang walang sinasabi. Nagulat si Lorna dito. Gusto niyang habulin sila at tanungin kung ano ang nangyayari ngunit naramdaman niya na ito ay masyadong biglaan, kaya sinundan niya sila sa ibabang palapag mula sa malayo kasama ang kanyang mga tao. Sa pagkakataong ito ay labis na nababalisa si Philip dahil hindi niya alam ang pakay ng kabilang partido. Nang makarating sila sa ibabang palapag, mabilis na tinungo ni Philip ang bar. Gayunpaman, wala siyang nakitang tao doon. Kumunat ang noo niya at tumingin sa paligid. Walang sino man ang may anumang tagapagbalita ngayon. Gustuhin man ni Philip na makipag-ugnayan sa kanila, hindi niya ito makontak. Bagamat walang bakas ng away, nakita ni Philip ang tungkod na naglalakad sa mesa, na ngayon ay sira na. Nang makita ito, gaano man kagulo si Philip, alam niyang tiyak na may kumuha sa kanilang tatlo. Habang iniisip niya iyon, pumasok si Cougar. Lumingon si Philip, sinulyapan si Cougar, at nagtanong, Commander Yorkshire, maaari mo ba akong bigyan ng pabor? Agad nang umiti si Cougar at sinabing, magsalita ka lang. Kabanata 3245. Sinabi ni Philip, gusto kong imbestigahan ng mabuti ang mga tao sa Cougar Squad at hanapin ang nunal na nakatago sa loob. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Cougar. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Philip. Anong sabi mo? Sinasabi mo bang may nunal sa Cougar Squad? Sinabi ni Philip kay Cougar ang tungkol sa kanyang engkwentro, kabilang ang kung paano niya nakilala ang lalaking naghahanda ng kagamitan sa Cougar Squad at kung paano niya narinig si Cougar na nag-utos sa kanila na ganap na armado. Bagamat may hinala si Philip tungkol dyan dahil walang communicator si Cougar noong panahong iyon, sa pag-iisip ng dalawang scout team na ipinadala noon, binaliwala ni Philip ang pagdududa na ito. Malayo sila sa main troop kanina lang kaya hindi sila naapektuhan ng electromagnetic bomb. Kumunat ang noo ni Cougar nang marinig ang sinabi ni Philip. Sumama ka sa akin sa Cougar Squad ngayon. Agad namang sinundan ni Philip si Cougar sa Cougar Squad. Habang nasa daan, sinubukan niyang kontakin si Emily at ang iba pa ng higit sa isang beses, ngunit walang tugon. Sa Cougar Squad, tinipon ni Cougar ang lahat. Philip, tingnan mo sila at alamin kung sino ang nag-utos noon. Sabi ni Cougar kay Philip habang nakatingin sa lahat ng nasa harapan niya. Gayunpaman, bago makapagsalita si Philip, naiinip na sinabi ng mga taong iyon, Commander Yorkshire, gaano mo nakatagal kilala ang batang ito na nagngangalang Philip? Ilang taon na kaming nagdaan sa iyo. Tama na yan. Mas gugustuhin mo bang magtiwala sa isang tagalabas kaysa sa amin? Inaasahan na ni Philip ang eksenang ito ngunit hindi ito isinasa puso. Cut the crap. May naglakas loob na huwad ang utos ko. Kung mapapatunayan ang bagay na ito, maaaring masira ang buong Cougar Squad. Hindi mo ba alam ang ibig sabihin nun? Malamig na sumengot si Cougar bago sinabi sa lahat. Tiningnan sila ni Philip isa-isa at sinabing, lahat ng pumunta sa Blackwater Forest dati, humakbang. Kahit na ang ilang mga tao ay nag-aatubili, si Cougar ay narito, pagkatapos ng lahat. Nilaybot ng mga mata ni Philip ang mga ito bago niya tiningnan ang iba. Hindi nahanap ni Philip ang taong iyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Cougar, Commander Yorkshire, nandito ba ang lahat? Upang ma-access ang kagamitan ng Cougar Squad ay nangangahulugan na ang taong ito ay tiyak na hindi isang tagalabas kundi isang miyembro ng Cougar Squad. Gayunpaman, hindi mahanap ni Philip ang taong iyon matapos tumingin sa paligid. Sa sandaling ito, may biglang bumalik na may dalang maraming bagay. Siya iyon. Napatingin si Philip sa taong bumalik at sigurado siyang ito ang hinahanap niya. Bukod dito, hindi lang siya ang naruroon sa oras na iyon. Sino yun? Tumingin si Philip sa lalaki at nagtanong. Tumingin ang lalaki kay Philip na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha at sinabing, siguro ikaw si Philip Clark na kagagaling lang sa tagumpay. Kabanata 3246. Nang marinig ang tanong na iyon, mahinang nagtanong si Philip, ngayon ka lang ba wala sa Cougar Squad?
Naririnig ng lahat ang walang galang na tono sa boses ni Philip. Napagtanto din ng karamihan sa kanila na ang bagay na ito ay dapat na may kinalaman sa lalaking iyon. Sa oras na ito, lumapit si Cougar na may ngiti at sinabing, siya ang taong namamahala sa logistics sa Cougar Squad, na tinatawag na Old Clark. Kadalasan, siya ay nasa Cougar Squad maliban kung kailangan niyang bumili ng ilang pagkain at mga pangangailangan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Philip si Cougar. Uulitin ko, wala ka ba ngayon sa Cougar Squad? Nang makita ang kalubhaan ni Philip, gusto siyang pigilan ni Cougar, ngunit nagsalita si Old Clark sa oras na ito, kakabalik ko lang mula sa pamimili. Tinanong ni Philip, kung gayon, paano mo nalaman na nagbalik akong matagumpay? Hindi nakaimik ang matandang Clark. Dahil sinabi niyang kababalik lang niya, paano niya malalaman ang tungkol kay Philip? Kung sinabi niya na may nagsabi sa kanya sa pamamagitan ng communicator, tiyak na susuriin ni Philip ang kanyang communicator. Ang kanyang pag-aalinlangan at pagmumuni-muni ay agad na naging sanhi ng labis na kainahinala ni Old Clark. Ang mga taong hindi nasisiyahan sa sitwasyong ito ngayon ay tumingin kay Old Clark. Tumanggi silang maniwala na magkakaroon ng problema sa Old Clark, na gumagawa ng logistic para sa kanila sa loob ng maraming taon. Habang iniisip ito, tumawa si Old Clark at sinabing, lahat ng balita sa lansangan. Pinatay mo ang kapitan ng pamilya Shannon. Alam ng lahat ang tungkol dito. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, nakatanggap siya ng isang malakas na sampal mula kay Cougar sa kanyang binti. Hindi alam ng lahat ang tungkol sa kapitan. Sabihin mo sa amin kung sino ang nagpadala sa iyo dito. Dahil may sama ng loob sila sa pamilya Shannon sa pagkakataong ito, naglabas si Cougar ng mahigpit na utos na walang sino man ang pinapayagang magsalita tungkol dito. Hindi rin ito pinag-uusapan ng mga tao ni Lorna. Nag-iisip pa nga sina Cougar at Lorna kung paano haharapin ang pamilya Shannon. Para sa iba, nakakulong na sila sa mga piitan ng Cougar Squad. Ngumisi ang matandang Clark at sinabing, mabuti, Cougar. Matagal na akong nasa Cougar Squad, ngunit hindi ka pa nakakagawa ng hakbang laban sa akin noon, kaya pag-usapan natin ito. May biglang lumitaw na extra sa kamay ni Old Clark. Kung may manggahas na gumawa ng kahit ano sa akin ngayon, sabay tayong mamamatay. Habang sinasabi ito, manipulahin ni Old Clark ang communicator sa kanyang kamay. Cougar, to tell you the truth, hindi naman ako taga lower floor. Kung hindi ko kailangang subaybayan ang bawat galaw ng Cougar Squad, hindi ako papayag na manatili rito. Nang marinig iyon, napagtanto ng lahat kung ano ang nangyayari. Halatang matagal na siyang undercover dito. Sa oras na ito, hindi na nakapagpigil pa si Cougar at akmang aatakihin siya. Pagkaraan ng mahabang panahon na dayin, walang sino man ang makakadama nito. Gayunpaman, ngumiti ang matandang Clark at sinabing, Philip, ayaw mo bang malaman kung nasaan na ngayon ang iyong mga kasamahan? Nakuha sila dahil sa iyo. Nang hindi na naghihintay na sabihin pa ni Old Clark. Nang hindi na hinintay na magsalita pa si Old Clark, pinigilan ni Philip si Cougar. Kabanata 3247. Si Old Clark ang tanging pag-asa ni Philip na iligtas ang kanyang mga kasamahan sa koponan ngayon, kaya hindi na hinayaan ni Philip na kumilos si Cougar. Gayunpaman, ayaw ni Cougar na paalisin si Old Clark ng ganoon na lang, kaya sinabi niya kay Philip, Philip, ano sa palagay mo ang mas maganda ang paraan para mahawakan ito? Nag-isip si Philip bago siya tumingin kay Old Clark at sinabing, sabihin sa amin kung sino ang mga tao sa likod mo at kung ano ang layunin mo sa pagkidnap sa kanila. Ngumiti lang si Old Clark at tinuro si Philip. Ang layunin ay ikaw, syempre. Maaaring hindi mo ito namamalayan, ngunit may isang taong tumitingin sa iyo sa mahabang panahon. Gusto ka lang nilang obserbahan pansamantala, kaya wala pa silang ginagawa sa iyo. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy si Old Clark, kung gusto mong panatilihin silang buhay, sundan mo ako sa square cage. Ginagarantiya ko na makikita mo sila doon, ngunit nasa sa iyo kung may iligtas mo sila. Palabas na sana ang matandang Clark pagkatapos magsalita, ngunit hindi siya pinabayaan ni Philip ng ganoon kadali. Biglang humakbang si Philip at hinawakan ang ulo ni Old Clark. Sa isang malakas na suntok, nabali niya ang isang binti ni Old Clark. Sumigaw ang matandang Clark, ngunit bago siya makapag-react, nabali ni Philip ang kanyang kabilang binti. Sinabi ni Philip kay Old Clark, huwag mong isipin na kaya mong banta ang mga kasamahan ko ng tahasan. Ngayon, punta tayo sa square cage na binanggit mo. Pagkasabi nito, kinaladkad ni Philip si Old Clark sa kanyang damit at naglakad palabas. Pinigilan siya ni Cougar mula sa likuran at nag-aalalang sinabi kay Philip, Philip, alam mo ba kung anong lugar ang square cage? Nilinggan ni Philip si Cougar at mahinang sinabi, hindi mahalaga. Hanggat may iligtas ko ang aking mga kasamahan, kailangan kong pumunta doon, impyerno o mataas ang tubig. Magaling sinabi. Isang boses ang biglang tumunog sa pinto. Si Lorna Finn iyon.
Dumating siya sa Cougar Squad sa ilang mga punto at narinig ang sinabi ni Philip. Kailangan ko ring pumunta sa gitnang palapag, kaya hayaan mo akong dalhin ka doon. Kumunat ang noo ni Philip at sinulyapan si Lorna. Walang sabi-sabi, kinaladkad niya si Old Clark na malapit ng mahimatay, at umalis. Sa daan, nalaman ni Philip ang tungkol sa square cage sa pamamagitan ng pagtatanong kay Old Clark. Iyon ang pinakamadugo at pinakamalupit na pag-iral sa gitnang palapag, at lahat ng naroon ay malakas at mabisyo. Kinidnap nila ang mga tao ni Philip para lang mapilitan siyang pumasok sa square cage. Bukod dito, ang mga taong kumokontrol sa square cage ay maagang naglagay ng kanilang mga taya. Si Philip ay walang iba kundi isang laruan sa kanila. Nais nilang makita kung gaano katagal ang isang tao mula sa ibabang palapag na tulad ni Philip ay maaaring tumagal sa square cage. Ang distansya mula sa ibabang palapag hanggang sa gitnang palapag ay hindi masyadong malayo ngunit nangangailangan ng malupit na kondisyon para makapasok. Halimbawa, sina Philip at Lorna ay nakaharang ngayon sa pasukan, lalo na't mayroon silang isang lumpo na Old Clark sa hila. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mata ni Old Clark. Ngumisi siya kay Philip at sinabing, kailangan mo pa akong pumasok sa gitnang palapag. Pagkasabi nito, binuksan niya ang kanyang communicator at iniskan ito sa entrance ng middle floor. Nagkaroon ng flash ng ilaw sa entrance. Maaari na tayong pumasok sa gitnang palapag. Philip, kapag nakarating na tayo sa square cage, sasagutin ko ang score sa iyo para sa pagkabali ng aking mga binti. Kabanata 3248. Hindi man lang sinulyapan ng matandang Clark si Lorna na tumabi. Para bang wala siya. Ang pang-aalipuste ng matandang Clark ay nagpalungkot kay Lorna. Kung kaya mong itikom ang iyong bibig, masisiguro kung makakarating ka man lang sa square cage ng buhay. Nang marinig iyon, sinaman ng tingin ng matandang Clark si Lorna. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Lorna. Sa totoo lang, maaari nilang patayin si Old Clark ngayon kung gusto nila. Maaari lamang nilang itanong ang kanilang paraan upang mahanap ang square cage. Hanggat wala si Philip, walang gagawin ang mga taong iyon kay Leopard at sa iba pa. Nang marinig iyon, pinag-isipan din ni Old Clark ang mga bagay-bagay, kaya tumigil siya sa pagsasalita. Ang gitnang palapag ay halatang mas mahusay kaysa sa ibabang palapag na may mas maraming mapagkukunang mapagpipilian at ikakalakal. May mga kagamitan pa nga na ginawa ng mga elemental practitioner, na nagpakita na ang lugar na ito ay higit na binuo kaysa sa ibabang palapag. Kahit na ang mga mecha dito ay hindi maihahambing sa mga scrap metal sa ibabang palapag. Sa sandaling ito, bumulong si Lorna kay Philip, huwag kang magmukhang hindi mo pa nakikita ang mundo. Kung mapansin ng iba na galing tayo sa ibabang palapag, magkakagulo tayo. Tumanggaw si Philip sa babala ni Lorna. Sa kasamaang palad, may kasama silang isang baldado na matandang Clark, kaya kahit na ayaw nilang maging masyadong kitang-kita, silang tatlo ay nakakaakit ng pansin. Ang mga tao ay patuloy na nakatingin kay Philip at sa iba pa, ngunit si Philip ay kumilos ng normal, bitbit ang matandang Clark at naglalakad sa direksyon na kanyang itinuro. Gayunpaman, hindi nagtagal, nakakita sila ng isang grupo ng mga tao, halatang mga gwardya. Papalapit sa kanila, medyo nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lorna. Hindi niya inaasahan na darating ang problema sa paghahanap sa kanila ng ganoon kaga, ngunit hindi man lang tumingin si Philip sa mga gwardya. Walang bahid ng gulat sa mukha ni Philip ang nakita ni Lorna. Dumating ang mga gwardya sa harap ni Philip. Huminto sila, sinulyapan ang Old Clark sa kamay ni Philip, at nagtanong, ano ang nangyayari dito? Malamig na sinulyapan ni Philip ang kabilang partido at sinabing, ito ay isang taksil na nahuli lang natin. Natakot kami na tumakas siya, kaya binali namin ang kanyang mga binti. Nang marinig iyon, nagduda ang mga gwardya. Paano mo mapapatunayan na siya ay isang taksil na nahuli mo? Malamig na tanong ng kabilang partido. Ngumiti si Philip at sinampal ang mukha ng kausap lang. Natigilan ang kabilang partido sa sampal na ito. How dare you attack the guards? Sa sandaling sinabi iyon, kinuha ni Philip ang communicator ni Old Clark, ipinakita sa kanila ang kanyang mga credentials sa square cage, at malakas na sinabi, wala kang karapatang makialam sa negosyo ng square cage. Nang marinig iyon, hindi lang nagalit ang mga gwardya, kundi sumaludo pa sila kay Philip at sinabing, kasalanan namin ang pagpigil at pag-aaksaya ng oras mo. Ikinalulungkot namin. Kabanata 3249. Hindi makapaniwalang tumingin si Lorna kay Philip na wala nang sasabihin. Kung hindi dahil sa mabilis na katalinuhan ni Philip, maaaring pinalabas na nila ang pusa sa bag sa ilalim ng cross-examination ng mga taong ito. Bahagyang umubo ang matandang Clark sa oras na ito. Nang kakausapin na sana niya ang iilang gwardya, hinampes siya ni Philip sa batok. Namatay kaagad ang matandang Clark, ngunit nang makita ng mga gwardya ang pagkilos ni Philip, nagulat sila, na iniisip na nagalit sila kay Philip.
Sa pagkakataong ito, tunay na naramdaman ni Philip ang paggalang na ibinigay ng mga taong ito sa square cage. Gayunpaman, mayroon ding mga tanong si Philip tungkol sa square cage. Pagkatapos paalisan ng mga gwardya, ginaising ni Philip ang matandang Clark at sinabing, kung maglakas loob kang maglaruan muli, papatayin kita. Sa wakas ay napagtanto ng matandang Clark na si Philip ay hindi madaling pakitunguhan at agad na kumilos ng maayos. At least, maayos naman ang ugali niya kanina. Sa wakas, sa ilalim ng direksyon ni Old Clark, dumating ang tatlo sa square cage. Ang square cage ay talagang isang inabandonang lugar ng pabrika sa gitnang palapag na nakahiwalay sa labas ng mundo, na bumubuo ng dalawang magkahiwalay na mundo sa pagitan ng loob at labas. Nang makita ang eksenang ito, agad na kumunat ang noo ni Philip. Binuksan ni Old Clark ang pasukan sa square cage sa pamamagitan ng kanyang communicator. Nakatayo sa pintuan, sinabi ni Philip kay Lorna, wala itong kinalaman sa iyo, at maaaring mapanganib sa loob, kaya mas mabuti kung hindi ka sumama sa akin. Nang marinig iyon, sinabi ni Lorna, si Emily at ang kanyang lolo ay miyembro din ng aking pamilyang Finn. Ano man ang mangyari, may tungkulin akong iligtas sila. Sa pagpupersage ni Lorna, hindi na nagsalita si Philip at kinaladkad si Old Clark papasok. Sa sandaling makapasok sila sa square cage, isang itim na anino ang biglang dumaan, at kinuha ang matandang Clark. Bagamat si Philip ay katumbas ng isang 8-star practitioner dito, ang Old Clark ay inagaw habang siya ay walang bantay. Matapos ang kanyang pagtakas, tumawa ang matandang Clark at sinabing, "Oh Philip, gaya ng sinabi ko sa iyo, basta pumunta ka sa square cage, aayusin ko ang mga score sa iyo." Pero bago pa man siya matapos magsalita ay may tumusok sa kanyang leeg gamit ang punyal. Ito ay walang iba kundi ang taong kumuha sa kanya. Natigilan si Philip at malamig na sinabi sa lalaki, dahil papatayin mo siya, bakit mo siya iligtas? Tumawa ang lalaki at sinabing, maaaring hindi mo alam ang mga patakaran ng square cage. Dito, matatapos lang ang mga wastrel sa ganito, tulad ng mga kasamahan mo. Natatawa siya habang nagsasalita. Ngunit, sa kanyang pagtataka, gayunpaman, si Philip ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa naisip niya. Sa isang iglap, nasa tabi niya si Philip. Binuhat siya ni Philip at sinabing, ano ang nangyari sa mga kasamahan ko? Hindi lamang ang lalaki ay hindi natatakot kay Philip, ngunit 5 sinag ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Malinaw na sinadya niyang labanan si Philip. Pasimpleng sinuntok ni Philip ang lalaki hanggang sa mawala ang liwanag. Tanong ni Philip, tatanungin ulit kita, nasaan ang mga kasama ko? Kung hindi mo sasabihin, wala akong pakialam na gawing basura ka. Kabanata 3250. Nang marinig ang pagbabante ni Philip, ngayon lang nawala ang malupit at tusong tingin sa kanyang mga mata. Nakakatakot ang tingin sa mga mata ni Philip, at nakakatakot ang kanyang lakas. Ito ay halos imposible para sa kanila na isipin. Payag ka bang makipag-usap ngayon? Hinawakan ni Philip ang kwelyo ng lalaki, at mahinang sinabi ng kabilang partido, nasa silangang sulok sila. Bigyan kami ng mas tumpak na lokasyon. Nais malaman ni Lorna ang tiyak na lokasyon, ngunit bago pa niya matapos ang pagtatanong, isang itim na palaso ang biglang bumaril sa kanila. Itinulak ni Philip si Lorna at umatras. Tumangala siya at nakita niya ang isang matangkad na lalaking nakaitim. Sa mukha na puno ng pagmamataas, sinabi ng lalaki kay Philip, kung gusto mong makita ang iyong mga kasamahan sa koponan, kailangan mong dumaan sa unang antas na ito, ngunit gusto kong ipaalala sa iyo na ito ay maaaring nakamamatay. Nang matapos siyang magsalita, maraming tao na may mga busog at palaso ang lumitaw sa mga building complex sa paligid. Dapat silang maging subordinate ng lalaking may busog at palaso sa kanyang likod. Sa utos ng taong ito, sinimulang ilunsad ng kanyang mga nasasakupan ang kanilang mga busog at palaso. Hinawakan ni Philip si Lorna at tumakbo sa isang tabi. Sa kabutihang palad, ang lugar sa square cage ay medyo malaki, na nagbibigay kay Philip at Lorna ng isang lugar upang umiwas. Gayunpaman, ang pakiramdam na tretuhin bilang isang laruan ay talagang hindi maganda. Dahil ang kabilang partido ang gumawa ng unang hakbang, kailangang ibalik ni Philip ang pabor. Kung gusto nilang ituring ang pamamaril na ito bilang isang laro, laruin niya ang larong ito sa kanila hanggang sa katapusan. Sa pag-iisip na iyon, tumalikod si Philip at sinugod ang mga taong iyon na nagpapana sa kanya. Ang mga taong iyon ay nag-e-enjoy sa pamamaril, kaya walang inaasahang babalik si Philip sa oras na ito. Sa sobrang gulat, bigla nilang pinaputukan si Philip. Pasimpleng inisyo ni Philip at pinunasan sila ng apoy sa katawan. Sa isang iglap, ang mga ngaso ay naging hunt. Mabilis na kumilos si Philip kaya wala nang pagkakataong makapag-react ang mga taong iyon. Sila ay nilamon ng apoy sa katawan ni Philip sa isang iglap. Gayunpaman, hindi ito ang layunin ni Philip. Gusto niyang manghuli ng mayabang na lalaking iyon.
Gayunpaman, mula sa simula ng pamamaril, hindi gaanong nakita ni Philip ang taong iyon. Sa sandaling ito, isang sipol. Kung pipiliin mong sumuko ngayon o sumuko sa square cage, maaari kong isaalang-alang na iligtas ang iyong buhay. Ang tunog ng pagsipol ay isang palaso. Nang makita ni Philip ang palaso, lumitaw ang lalaking nakaitim. Sa pagtataka ni Philip, ang lalaking nakaitim ay talagang isang elemental practitioner at isang malakas din. Ang kanyang palaso ay nagdala ng isang kislap ng apoy habang ito ay bumaril kay Philip. Habang pabilis ng pabilis ang kanyang bilis, lumaki ang apoy sa palaso. Nang makarating ang palaso kay Philip, hinawakan niya ito. Kung iyon lang ang mayroon ka, bakit ako susuko? Malamig na ngumuso si Philip at sinabing. Nang makita ang eksenang ito, natulala ang mga tao sa square cage na malapit ng magsaya. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.